Mga idolo, isang team na inaasahang lalaban para sa championship o mabigat na contender sa Western Conference. Biglang nawalan ng kanilang pangalawang superstar. Ilang games na lang bago magsimula ang playoffs. At posibleng magbago ang kapalaran ng Los Angeles Lakers. Dahil sa gitna ng laban kontra Oklahoma City Thunder, biglang napahinto ang arena nang mapahawak sa kanyang kaliwang binti si Luka Doncic. Hindi ito simpleng stumble, hindi ito simpleng pagod. Humika siya sa sahig at ilang sandali lang, tuluyan na siyang inilabas ng laro. At ngayon, ang tanong ng buong Lakers fans, paano na ang Los Angeles Lakers kung mawawala ang kanilang second superstar papasok sa playoffs? Dahil kung seryoso ang injury na ito, posibleng mabago ang buong laban sa Western Conference. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa laban ng Lakers kontra sa Thunder, hindi lang simpleng talo ang nakuha ng Lakers. Habang kalagitnaan ng game, napansin ng mga fans na parang may mali sa galaw ni Luka sa isang possession. Habang padrive si Luka Doncic, bigla siyang napahawak sa likod ng kanyang binti. At ilang segundo lang, napaupo siya sa sahig at mukhang sobrang frustrated. Sa huli, kinailangan niyang ilabas ng game at hindi na siya nakabalik. Ayon sa report, si Luka ay nagkaroon ng left hamstring strain. Ito ang isa sa pinakadelikadong injury para sa mga basketball players. Hindi lang dahil masakit ito, kundi dahil nakakaapekto ito sa halos lahat ng galaw sa basketball. Sprint, step back, explosive drives, lahat ng yan gumagamit ng hamstring. At kung si Luka ang pag-uusapan, alam naman nating napaka-important ng footwork at change of pace niya. Kaya mga idolo, ngayon ang malaking tanong, gaano katagal mawawala si Luka Doncic? Depende ito sa severity ng hamstring strain. Mga idolo, karaniwan may tatlong level ito. Grade 1, mild strain. Recovery, mga 1 hanggang 2 weeks. Grade 2, moderate strain. Recovery nito, mga 3 hanggang 6 weeks. Grade 3, severe tear. Posibleng 2 hanggang 3 months. Sa ngayon mga idolo, inaantay pa ang MRI results para malaman kung gaano kalala ang injury. Pero kahit mild strain lang ito, delikado pa rin ang timing. Dahil papalapit na ang NBA playoffs. At kapag minadali ang pagbabalik, posibleng lumala ang injury. Mga idolo, napakalaking problema nito para sa Lakers. Sa totoo lang, hindi lang basta star player si Luka sa Lakers. Siya ang offensive engine ng team. Siya ang primary scorer, primary playmaker at minsan pati clutch closer. Ngayong season, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit naging contender ang Lakers. At nasa MVP ladder din po siya mga idolo. Kapag wala siya, maraming bagay ang maapektuhan. Uno na rito, ang offensive system. Ang offense ng Lakers ay halos umiikot sa pick and roll at isolation plays ni Luka. Kung wala siya, kailangan baguhin ni Coach JJ Redick ang buong sistema. Pangalawa mga idolo, pressure kay LeBron. Ito ang isang pangmalaking problema. Kapag wala si Luka, mapipilitan si LeBron James na gawin ulit ang halos lahat. Scoring, playmaking, leadership. At tandaan, si LeBron ay nasa late stage na ng kanyang karir. 41 years old na ang hari. Hindi na pwedeng ibigay sa kanya ang sobrang load bago mag-playoffs. Pangatlo mga idolo, Western Conference Competition. Sa West ngayon, napakalakas ng competition. May teams tulad ng Denver Nuggets ni Nikola Jokic na nasa MVP ladder din. Minnesota Timberwolves ni Ant-Man. Oklahoma City Thunder na may Shai Gilgeous-Alexander na number 1 naman sa MVP ladder. Kapag pumasok ang Lakers sa playoffs nang hindi 100% si Luka, posibleng mahirapan silang makalampas kahit sa first round man lang. Mga idolo, kung umabot ka sa parte ng video na ito, tanungin kita, sa tingin mo ba kayang manalo ng Lakers sa playoffs kung wala si Luka Doncic? Comment mo sa baba. Yes kung naniniwala ka sa Lakers. No kung sa tingin mo tapos na ang kanilang championship hopes. At kung NBA fan ka talaga, hit mo na rin ang like at subscribe dahil halos araw-araw tayong may NBA updates dito. Ngayon mga idolo, pag-usapan natin ang tatlong posibleng mangyari. Scenario number 1, minor injury. Kung minor lang ang hamstring strain, posibleng makabalik si Luka bago magsimula ang playoffs. Pero kahit ganito, malamang limited minutes muna siya. Scenario number 2, missing first round. Kung moderate strain ito, posibleng ma-miss niya ang first round ng playoffs. At dito magiging critical ang performance ng Lakers. Kung matatalo sila agad, tapos na ang season. Scenario number 3, worst case scenario to mga idolo.
Kung sakaling mas malala ang injury, posibleng mawala siya sa buong playoffs. At kung mangyari iyon, posibleng mawala ang championship hope ng Lakers. At ang malaking tanong ngayon mga idolo, may pag-asa pa ba ang Lakers? Ang sagot, oo, pero mahirap. May mga players pa rin na pwedeng mag-step up, tulad ni Dalton Knecht, Bronny James, at Rui Hachimura. At tandaan, andyan pa ang third superstar nila na si Austin Reeves. Pero mga idolo, iba pa rin kapag nandyan si Luka. Dahil siya ang player na kayang kontrolin ang buong tempo ng laro. At kapag playoff basketball na, mas mahalaga ang superstar shot making. Sa ngayon mga idolo, lahat ng fans ng Lakers ay nag-aantay sa MRI result ni Luka. Dahil ang injury na ito ay pwede maging turning point ng kanilang season. Kung mabilis siya makabalik, posibleng manatili silang contender. Pero kung hindi, maaaring magbago ang buong playoff picture sa Western Conference. At gaya ng lagi kong sinasabi sa channel na ito, isang injury lang minsan ang kayang baguhin ang kasaysayan ng NBA. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like na. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.